Mama, kakantahan mo ba ako ng lalabay? Yun ang hiling ng batang si Jerome sa kanyang nanay na si Carlota. Sa alaala niya, masaya at kalmado ang makasama ang ina. Naiilawan ang mukha nito na nagbibigay sa kanya ng banayad ng ngiti. Hinaplos ni Carlota ang buhok niya. Oo naman Jerome, ipikit mo ang mga mata mo at makinig ka para makatulog ka na. Nagsimulang kumanta ng marahan si Carlota. Malambing at nakapapawi ng pagod ang boses nito. Yumakap palapit si Jerome nang dumaan sa kanyang pakiramdam ng pagiging ligtas at minamahal. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama. Ramdam niya ang pintig ng puso ni Carlota habang niyayakap siya nito. Parang hinihele ang puso niya. I love you po mama. Marahan niyang saad. Hinalikan nito ang noo niya. Mahal din kita Jerome. Sweet dreams anak. Pero sa muling pagmulat niya, nakita ni Jerome ang sarili sa isang mahabang pasilyo. Habang marahan siyang naglalakad roon, naririnig niya ang mahinang lalabay ni Carlota. Kumakanta ito sa kanya para matulog. Naririnig niya ang boses nito pero hindi niya na makita. Mama? Nasaan ka na po? Mama! Umiiyak na tawag ni Jerome. Ngunit pagkatapos, nag-iba na naman ang kanyang panaginip. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang pumasok sa kanya. Natagpuan ni Jerome ang kanyang sariling nakatayo sa gilid ng isang bangin. Gumuho ang lupa sa ilalim niya. Nanginginig ang buo niyang katawan sa gulat habang siya ay nasa bingit. Kasabay noon ang nakabibinging katahimikan kung saan tanging tibok ng puso niya lamang ang maririnig. Biglang bumigay ang lupa at bumagsak si Jerome sa umiikot at walang katapusang kadiliman. Parang walang timbang at wala sa kontrol ang kanyang katawan. Ibang panaginip na naman ang sumunod. Sa isang iglap, nasa gitna siya ng kalsada. Muli siyang napapikit nang may mga ilaw ng sasakyang tumapat sa kanya. Mama! Nanlaki ang mga mata ni Jerome at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama nila ng asawa niyang si Kyla. Natatakpan ang buong katawan niya ng malamig na pawis. Mabilis ang tibok ng puso niya. Naninikip din ang dibdib niya sa takot. Ang alaala ng aksidente ay bumabaha pabalik kay Jerome. Ang hiyaw ng mga gulong, ang nakasusuklam na langit-ngit ng metal at ang nakakabulag na kidlat ng sakit. Mahal, ayos ka lang? Tanong sa kanya ni Kyla nang magising din ito. Huminga siya ng malalim. Ayos lang. Sorry, nagising ka dahil sa akin. Napanaginipan mo na naman ang totoo mong mama? Marahan siyang tumango. Inabandon na niya ako. Halos wala na akong maalala sa kanya. Pero hindi ko alam bakit lagi ko siyang napapanaginipan. Niyakap siya ng asawa niya. Sorry, wala akong magawa sa mga panaginip mo. Umiling siya at iginiya sa paghigang muli si Kyla. Huwag kang mag-sorry mahal. Wala kang kasalanan. Alaala ito ng kabataan ko. Sige na, matulog na tayo ulit. Nakatulog na muli ang asawa niya. Pero si Jerome, hindi na muling dalawin ng antok. Hindi mawala sa isip niya ang panaginip na iyon. Hindi lang naman iyon ang panaginip niya tungkol kay Carlota. Maraming alaala at lahat ng iyon, puro masasaya. Kaya nga hindi niya maintindihan kung bakit siya nito iniwan sa isang park noon at inabandona. Ang huling alaala niya, nasa parke siya noon at malakas na umiiyak habang hinahanap ang mama niya. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa naaksidente na siya. Dinala siya sa ospital ng mga taong nakadisgrasya sa kanya. Simula nang magising siya ay wala na siyang maalala tungkol sa kanyang kabataan. Pangalan niya lang ang alam niya at ang huling alaala ng tunay niyang ina. Alam ni Jerome sa sarili niyang galit siya. Pinabayaan siya kaya dapat siyang magalit. Gusto niyang itanim iyon sa kanya at kalimutan ng tuluyan ang nakaraan. Gayunpaman, paulit-ulit bumabalik sa kanya ang mga masasayang alaalang iyon. Paunti-unti at hindi niya kayang pagdugtong-dugtungin. Kinabukasan, pinilit niyang hindi isipin pa ang tungkol sa mama niya. Nagtrabaho siya ng maayos. Nang matapos, sinundo niya naman ang anak niyang si Roderick sa school. Wala sa classroom ang bata kaya sa playground siya pumunta. Hapon na at maraming tao roon kung saan nagtatakbuhan at nagtatawanan ang mga bata. Pinagmasdan ni Jerome ang mga tao. Sa wakas, dumapo ang kanyang mga mata sa pamilyar na figura ng kanyang anak. Suot nito ang isang maliit na backpack na nakasabit sa balikat.
Masigla itong nakikipagdaldalan sa mga kaibigan nito. "Roderick!" tawag ni Jerome sa anak niya. Lumiwanag ang tuwa sa mukha ni Roderick nang makita siya. "Papa!" Nakakahawa ang ngiti nito habang nagmamadaling lumapit kay Jerome. Nakalahad ang mga braso niya para yakapin ang anak. Sa kabila ng kaguluhan ng mundo, ang mga sandaling tulad niyon ang masarap na alalahanin. Habang naglalakad sila patungo sa parking lot, kinukwento ni Roderick ang araw nito sa paaralan. Nakinig ng mabuti si Jerome. Hindi na natapos ang anak niya sa pagbibida ng mga nangyari rito. Natiyak, uulit-ulitin ito kay Kyla kapag nakauwi na sila. "Mabuti naman po, natutuhan po namin ang tungkol sa solar system. Parang gusto ko na nga pong maging astronaut eh." Nakangiting sabi ni Roderick sa kanya. Napangiti si Jerome. "Ang galing! Sigurado ako na magiging astronaut ka sa space." Tumango naman ang bata. "Opo, alam ko po ang lahat tungkol sa mga planeta at buwan. Pumasok ka rin po sa school para malaman mo po ang inaaral ko, Papa. Baka gusto nyo rin pong maging astronaut ni Mama." Mahina siyang tumawa. "Tapos na kami ng mama mo, anak. Matatanda na kami para mag-aral. At napag-aralan na namin kung ano ang mga pinag-aaralan mo at mga pag-aaralan mo pa. Kailangan kong magtrabaho para suportahan ka at ang mama mo." "Para may baon po ako sa school?" Tumango siya. "Pero pangako, tutulungan pa rin kita sa takdang aralin mo. Pwede tayong manood ng mga show tungkol sa space kapag day off ko. Proud ako sa'yo. Ang talino mo. Mana ka talaga sa akin. Dahil dyan, ibibili kita ng ice cream bago tayo umuwi." "Yehey!" Masayang sabi naman ng bata. Ginagawa palagi ni Jerome ang lahat para maging mabuting ama sa paraang alam niya. Ngunit sa gitna ng tawanan at daldalan, isang ideya ang bumungad sa isipan ni Jerome. Ang kawalan ng sariling ama. Pinilit ni Jerome na alalahanin ang mukha ng lalaki na dapat ay kanyang ama. Ang init ng presensya, ang tunog ng boses, pero wala talaga siyang maalala. Wala siyang larawan nito at tanging sananay lang niya ang mayroon. Sa kabila ng kawalan ng ama, sinisikap niyang maging magulang kay Roderick. Ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal at debosyon sa pagpapalaki sa kanyang anak. Determinado siyang bigyan ito ng katatagan at suportang inaasam niya noong bata pa siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang sakit ang nananatili. Isang pananabik para sa isang koneksyon na hindi niya lubos na mahawakan. Pagpasok sa kanilang tahanan, sumalubong sa kanya ang bango ng lutong bahay. Isang tanglaw iyon ng init at pagmamahal. Hinalikan nila pareho ni Roderick si Kyla sa pisngi. "Nandito na pala kayo, malapit nang maluto to. Sige na, maghugas na muna kayo roon ng mga kamay ninyo para makakain na tayo." Naghugas na nga sila ng kamay mag-ama. Habang ginagawa nila iyon, kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan nila. "Di ba po, may lolo at lola ako, na mama at papa ni mama. Bakit po yung mga classmate ko may 2 lolo at 2 lola? Nasaan po ang mama at papa mo?" Inosenteng tanong sa kanya ng anak niya. Natigilan si Jerome sa paghuhugas at hinayaan lang na umagos ang tubig sa gripo. Wala naman talagang nakilalang lolo at lola sa side niya si Roderick. Pagkatapos ng aksidente, may mga taong kumupkup naman sa kanya. Binigyan siya ng tirahan, pinakain at pinag-aral. Katulong ang naging turing sa kanya at hindi isang taong maituturing na pamilya. Kaya hindi niya rin kayang sabihin sa anak niyang ituring na lolo at lola ang mga taong kumupkup sa kanya noon. "Wala na sila, anak. Nasa heaven na sila," seryosong sabi niya. Kumunot ang noo ng bata. "Patay na po sila?" Tiningnan niyang refleksyon niya sa salamin. "Para sa akin, matagal na silang patay." Nang matapos sila, pumunta na sila sa dining area. At habang nakaupo, nagkakwentuhan at nagtatawanan. Napagtanto ni Jerome na marahil ang tunay na diwa ng pagiging magulang ay wala sa nakaraan na hindi niya maalala. Mas mahalaga na ang kasalukuyang sandali. Hindi niya na dapat pagtuunan ng pamilyang ipinagkait sa kanya ng nakaraan. Bumuo siya ng sariling pamilya para mapunan ang anumang pagkukulang sa kanya at sapat na iyon. Sa simpleng sandali, habang lumulubog ang araw, nakatagpo ng ginhawa si Jerome sa kaalamang maaaring hindi niya maalala ang kanyang tunay na mga magulang.
Ngunit siya ay lumilikha ng isang bagong pamana, isang puno ng pagmamahal, tawanan at walang hanggang ugnayan sa pagitan ng asawa at anak niya. Pagkatapos nilang kumain, pumunta na sila sa kwarto. Magkatabi lang sila ni Kyla. Nagtititigan sila dahil hindi parehong makatulog. Bumuntong hining ang kanyang asawa. Jerome, narinig kong sinabi mo sa anak natin na patay ng mga magulang mo. Nag-aalangan siyang sumagot. Well, di ba hindi totoo yon? Hindi mo lang alam kung nasaan sila? Marahang sabi pa ni Kyla. Alam mo namang komplikado ang buhay ko, di ba? Hindi yun maiintindihan ni Roderick. Saka hindi niya kailangang malaman yun. Pero magulang mo pa rin sila. Sa kanila ka pa rin nanggaling. Di ba? Sabi mo, wala kang maalala? Kahit hindi mo sabihin, alam kong marami kang tanong sa mga magulang mo. Malumanay na sabi nito. Umiling naman si Jerome. Ilang taon ko na silang hindi nakikita, mahal. Iniwan nila ako nung bata pa ako. Kaya itinuring mo silang patay sa'yo? Bumuntong hininga siya. Sa isang paraan, oo, iniwan nila ako. Wala sila para sa akin nung kailangan ko sila. Hinawakan ni Kyla ang kamay niya. Naiintindihan ko yon, pero hindi mo pwedeng sabihin sa anak natin na patay na sila. Paano kung kalaunan makita mo sila? Kung mapatawad mo sila at malaman mo yung side nila? Kahit malaman ko ang side nila, galit pa rin ako sa kanila. Hindi ko sila mapapatawad sa kapabayaan nila. Mariing sabi ni Jerome. Hinawakan nito ang dibdib niya. Talagang nagtanim ka ng galit sa kanila. Hindi dapat, mahal. Gusto mo bang dalhin na lang yung sama ng loob mo habang buhay? Hindi ba sumagi man lang sa isip mong hanapin ang mga magulang mo? Humigpit ang hawak niya sa kamay ng asawa. Hindi ko alam kung nasaan sila. Gusto kong subukang hanapin pero hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung kaya ko ba silang harapin kapag nakita ko na sila. Marami kang tanong sa sarili mo. Masasagot mo lang yan kung makakaharap mo ang mga magulang mo. Saka, yung nanay mo, sinabi mong masasayang alaala lang ang naaalala mo sa kanya. Paano kung may dahilan pala talaga kung bakit kanya iniwan? Humigpit ang hawak ni Jerome sa babae. Siguro, sige, susubukan ko. Pero hindi ko gugugulin ang buong buhay ko sa paghahanap sa kanila. Pinili nila nung iniwan nila ako. At ako naman, gusto ko nang makamove on. Tipid nang umiti si Kyla. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin ni Roderick. Hindi ka nag-iisa. At kahit anong mangyari, alalahanin mong nandito kami. Pamilya mo kami. Hinalikan ni Jerome ang noo ni Kyla. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya. Lalo na tiniyak nito na anuman ang resulta ng paghahanap sa kanyang mga tunay na magulang, lagi lang itong nasa kanyang tabi. Labis ang pasasalamat niya para sa pagmamahal nito. Malaking tulong iyon, lalo pa at nanghihina siya sa katotohanang hahanapin niya. Pero habang nasa kanya si Roderick at si Kyla, kaya niyang maging malakas at maging matapang na bumalik sa sakit ng nakaraan. Nang makatulog na si Kyla, nakita ni Jerome ang kanyang sarili na hawak ang lumang kahong nakatago sa likod ng kanyang aparador. Habang hinahalukay niya ang laman, dumampi ang kanyang mga daliri sa isang larawang kupas na imahe ng kanyang ina. Siya iyon at ang nanay niyang si Carlota. Naroon din ang isang wallet na pangbata ng favorite cartoon character niya noon. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya habang nakatitig sa picture nilang mag-ina. Binasa niyang muli ang nakasulat sa likod ng larawan. Sana maging mayaman at successful si Jerome. Magkaroon pa ng maraming laman ang kahit anong wallet na paglalagyan ng picture na to. Nangilid ang mga luha ni Jerome. Malinaw na may magandang pangarap sa kanya ang mama niya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siya nitong iwan ng ganoon na lang. Galit, sakit, pagtataksil, sabay-sabay niya iyong naramdaman. Parang nagtatangka ang lahat ng iyon na ubusin siya. Ganoon siya palagi kapag naaalala niya ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, gumawa ng desisyon si Jerome. Hahanapin niya ang kanyang ina. Kokomprontahin niya ito. Ipaparamdam niya rito ang sakit at galit na namumuo sa loob niya sa loob ng mahabang panahon. May mabangis na determinasyon na nakaukit sa kanyang mukha.
Haharapin niya ang babaeng nang iwan sa kanya. Nag-post ako ng picture ng mama mo sa social media. Umaasa akong may makakilala sa kanya at makipag-ugnayan sa atin. Yon ang bungad ni Kyla sa kanya pag-uwi. Tumango naman si Jerome at niyakap ito. Talagang sinusuportahan siya ng asawa sa paghahanap. Tumunghay ito sa kanya. Kapag may nag-contact na, sasabihin ko sa'yo para masamahan kita ha. Huminga ng malalim si Jerome. Talaga bang hahanapin natin siya? Karapat dapat bang hanapin pa siya pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Hinaplos nito ang pisngi niya. Alam kong naiinis ka, nagagalit ka, pero hindi ko na kayang makita kang ganito. Ilang taon mo nang pinahihirapan ang sarili mo. Iniisip kong nasaan siya. Naninikip ang kanyang dibdib. Pero galit na galit ako sa kanya. Iniwan niya ako, Kyla. Tumango naman ito sa kanya. Naiintindihan ko, pero bata ka lang noon. Hindi mo kayang paghawakan ng galit na yan magpakailanman. Kailangan mo rin pakawalan para makausad ka ng maayos. Bumuntong hininga si Jerome. Gusto ko lang siyang hanapin. Kailangan kong malaman kung bakit niya ginawa yon. Napangiti ang asawa niya. Alam ko, Jerome, at nandito ako para tulungan ka. Kami ni Roderick. Muli niyang niyakap ang asawa. Salamat. Kailangan kong maging mapayapa ang kalooban ko. Hindi ko na kayang mamuhay pa ng ganito kabigat ang dinadala ko. Tinapik nito ang likod niya. Makukuha mo ang lahat ng yan, mahal. Makukuha mo rin ang gusto mo. Sa gitna ng banayad na pag-indayog ng nagtataas ang mga puno sa kalapit na batis, napili ng pamilya ni Jerome ang kanilang picnic spot sa Freedom Park. Inilatag ni Jerome ang checkered na kumot sa luntiang damo habang ang kanyang asawang si Kyla naglabas ng picnic basket na puno ng masasarap na sandwich at sariwang prutas. Humawak sa braso niya ang anak nilang si Roderick. Lumiwanag ang mukha nito sa tuwa. Papa, pwede na po ba tayong magpalipad ng saranggola? Sabik na tanong ni Roderick. Winawagayway ang saranggola sa mga kamay nito. Wait lang anak, ayusin ko lang to. Baka pagalitan tayo ng mama mo. Saad niya rito. Pero nangulit pa rin ang bata sa kanya. Papa, bilis na po. Excited na po ako. Mahinang tumawa si Kyla. Sige na, maglaro na kayong mag-ama. Dito lang ako. Panonoorin ko kayo. Magbabasa lang din naman ako ng libro. Masiglang napangiti si Jerome. Nahawa sa kasiglahan ng anak. Habang tinuturuan niya si Roderick, napawi ang ngiti sa mga labi niya. Ni hindi niya na maalala kung may pagkakataon siyang maglaro noong bata pa siya. Ni hindi niya alam kung sino ang nagturo sa kanyang magpalipad ng saranggola. Pinagmasdan niya si Roderick. Tumatakbo ito sa damuhan, sumasayaw sa hangin ang tawa ng anak niya. Pinagmasdan niya ang maliliit na kamay nito na nakahawak sa mga string ng saranggola. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya parang si Roderick ang batang siya noon. Ang kaibahan lang, may kasamang magulang ang anak niya. Tila may space sa puso niyang hindi niya alam kung anong pupuno. Hindi niya namalayang natulala na pala siya. Bumalik lang siya sa wisyo nang marinig niya ang anak niya. Papa, tulong po. Mas mataas pa po. Papa, mas mataas. Tawag ni Roderick, puno ng sayang boses. Marahan na bumuntong hininga si Jerome. Ginabayan niya ito. Ang simoy ng hangin ay dinalang saranggola ng mas mataas. Naririnig ang malakas na tawa ng anak niya sa parke. Sino pong nagturo sa inyong magpalipad ng saranggola, Papa? Tanong sa kanya nito. Tipid naman siyang napangiti. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, marunong ako. Ilang sandali pa, nawala si Jerome sa sandaling iyon. Natagpuan niya ang sariling dinala pabalik sa kanyang pagkabata. Kita niyang mukha ng kanyang ina, ang magiliw nitong ngiti at ang paraan ng paghawak nito sa kamay niya, habang pinapanood nila ang kanyang saranggola na sumasayaw sa langit. Biglang may kamay na lumapit sa kanyang balikat, na nagpabalik kay Jerome sa kasalukuyan. Si Kyla iyon, puno ng pag-alala ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Okay ka lang ba, Jerome? Mahinang tanong nito. Gusto niyang sabihing ayos lang siya. Pero bago niya pa masagot iyon, nang hina ng mga tuhod niya. Bumagsak siya sa damuhan at iniindang sakit ng ulo. Parang kidlat na bumubuhos ang mga alaalang iyon tungkol sa nanay niyang si Carlota.
Jerome, anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Kyla sa kanya. Nataranta na rin si Roderick at tumakbo pabalik sa kanya. Wala na itong pakialam sa saranggolang nabitiwan. Papa, ano pong nangyari? Hihingi na sana ng tulong si Kyla pero hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Ayos lang ako, mahal. Nangilid ang mga luha ng asawa niya. Namumutla ka. Anong ayos ka lang? Huminga siya ng malalim. Tulungan mo akong tumayo. Gutom lang to. Tinulungan naman siya ng mag-ina niyang makatayo. Sinandal siya sa puno ni Kyla. Pinalitan na rin ito ang damit niya at damit ni Roderick na may pawis na. Tumingala siya at tiningnan ang mga saranggola sa ulap. Habang lumulubog ang gininto ang sinag ng araw. Ano bang nangyari, mahal? Pinag-aalala mo ko. Sabi sa kanya ni Kyla nang kumalma na siya. Bumuntong hininga si Jerome. Hindi ako makapaniwalang nakabalik ako rito kasama ang alaalang yon. Anong problema, mahal? Napayuko siya. Dito ang mama ko. May alaala kami rito nung bata ako. Napatingin ang anak niyang si Roderick sa kanya. Mama, bakit malungkot si Papa? Humarap agad ang asawa niya sa bata. Roderick, huwag kang mag-alala sa papa mo. Okay na siya. Sige na anak, maglaro ka na ulit. Huwag ka lang lalayo ha. Mag-uusap lang kami ng papa mo. Hindi mo pwedeng marinig kasi for adults lang yon. Pilit nang umiti si Jerome sa anak niya. Oo anak, sige na, play ka na ulit. Sinapo ng bata ang kanyang mukha. Huwag na po kayong magiging malungkot, papa. Nagiging malungkot din po ako. Tumango naman siya. Bumalik na ang kanyang anak sa paglalaro. Masaya siyang nakikita na concern ito sa kanya. Bakit ganun, mahal? Nanginginig ang boses na tanong niya kay Kyla. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili kong hindi ko mahal ang nanay kong umabandon na sa akin, hindi ko magawa. Kahit pilitin kong magalit, hindi ko kaya. Galit lang naman ako kasi iniwan ako. Pero siguro kapag nakita ko siya, baka hindi ko rin mapigilang yakapin siya. Kasi bakit ganito, Kyla? Bakit puro masasayang alaala ang naaalala ko sa kanya? Bakit may pangarap siya sa batang inabandon na niya? Dapat galit ako eh. Dapat maramdaman ng nanay ko ang galit ko para sa kanya. Hinaplos ni Kyla ang pisngi niya. Kasi kahit anong mangyari, kahit hindi mo sila maalala, alam mo sa sarili mong mabuti kang anak. Kahit marami ang kasalanan niya sa'yo, hindi mo maitatangging mahal mo siya, na nakaramdam ka rin ng aruga at pagmamahal ng tunay mong ina. Tumulo ang mga luha ni Jerome. Hindi siya madalas umiyak. Sobrang bigat na lang talaga ng loob niya. Ang nakaraan, ang tungkol sa mga magulang niya, ang pinakasensitibong usapin sa kanya. Ang mga iyon ang kanyang kahinaan. Mabuti na lang, nandun ang asawa niya para siya'y damayan. Inintindi nito ang tunay na kalooban niya at pinapagaan nito ang lahat para sa kanya. Pinunasan ni Kyla ang kanyang mga luha. Hahanapin natin siya ha. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin kung anong nararamdaman mong kulang sa'yo. Muling yumakap si Jerome sa asawa niya. Sumubsob siya sa leeg nito. Doon niya ibinuhos ang may hinang hikbing gustong kumawala sa kanya. Matapos umiyak, magkahalong ginhawa at kahinaan ang naramdaman ni Jerome. Sa wakas, ipinahayag niya na ang kanyang tunay na damdamin tungkol sa kanyang inang nang iwan sa kanya. Sobrang lantad na siya sa asawa niya. Gayunpaman, handa na siyang harapin ang susunod na sakit na idudulot sa kanya ng kanyang mga alaala. Isang umaga, nakaupo sa mesa sa kusina si Jerome. Humihigop siya ng kape habang ang asawa niyang si Kyla abala sa sarili nitong almusal at ni Roderick. Naglalambing si Jerome sa asawa niyang sinasaway naman siya. Mahina tuloy siyang tumawa. Saktong humigop si Jerome ng kape nang tumunog ang cellphone ni Kyla na bumasag sa kulitan nila. Hello? Sagot ng asawa niya sa tumawag. Nakakunot ang noo nito sa pagkalito habang pinakikinggan ng boses sa kabilang linya. Napatingin si Jerome kay Kyla. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Humigpit ang hawak sa cellphone. Sino yan, Kyla? Tanong niya na may bahid ng pag-aalala. Lumingo naman ito sa kanya.
Para sa'yo tong tawag, Jerome. May gustong makipagkita sa'yo. Papa mo raw. Bumilis ang tibok ng puso niya nang kunin niyang cellphone kay Kyla. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hello? Bungad niya rito. Jerome! Anak ko! Isang malalim at seryosong boses ang nagsalita sa kabilang linya. Ako ito, ang ama mo. Si Joseph. Matagal na kitang hinahanap at ngayon natagpuan na rin kita. Gulong-gulong isip ni Jerome. Hindi siya makapaniwala. Sa nanay niya lang siya may ideya. Pero sa tatay niya, wala kahit katiting na alaala ang mayroon siya. Nakita ko ang post mo sa nanay mong si Carlota. Bakit mo siya hinahanap, anak? Pinabigay ka ba niya? Sorry kung pinabayaan kita. Hindi ko alam na ganyan ang sasapitin mo sa nanay mo. Iniwan ka pala niya. Saad ng kanyang ama. Wala akong naaalala sa sinasabi mo. Iyon ang totoo. Hindi niya maaring paniwalaan ang mga salita nito. Nahihirapan siyang magtiwala sa mga tao. Nagkamali ako, anak. Nagsisisi akong iniwan kita sa walang kwenta mong ina. Gusto ko ng pagkakataon na maitama ang lahat. Para makilala ka. Parang awa mo na, Jerome. Bigyan mo ako ng pagkakataong iyon. Pakiusap ng kanyang ama. Takot siyang mabuksan ang bawat sugat. Hindi agad makasagot si Jerome. Inilagay ni Kyla ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang mga mata nito ay puno ng pagdamay. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita na si Jerome. Kailangan ko ng panahon para iproseso itong mga sinasabi mo sa akin. Ipapaalam ko sa iyo kapag handa na akong makipagkita. Habang binababa niya ang cellphone, naramdaman ni Jerome ang mga magkasalungat na emosyon na umiikot sa loob niya. Ang mama niyang hinahanap niya pero ang papa niya ang nakatagpo sa kanya. Gusto niya namang makilala si Joseph. Ang problema lang niya, wala siyang maalalang kahit na ano tungkol rito. Hinawakan ni Kyla ang kanyang kamay. Jerome, kahit anong desisyon mo, nandito lang ako para sa'yo. So, suportahan kita, mahal. Siya ba talagang ama ko? Hindi ko alam. Wala akong naaalala sa kanya. Pag-amin niya rito. Tumango naman ang asawa niya. Para sure, humingi tayo ng paternity test. Sa tingin mo, para malaman natin kung magkadugo ba talaga kayo at siyang ama mo. Bumaha ang pag-aalinlangan sa kanya. Hindi ba siya ma-offend kapag sinabi ko yun sa kanya? Huminga ng malalim si Kyla. Hindi natin alam, pero kung totoong tatay mo siya at gusto niyang kilalanin mo siya, gagawin niya ang lahat para patunayan ang kanyang sarili. Tumingin si Jerome sa mga mata ni Kyla. Nag-uumapaw ang puso niya sa pasasalamat sa walang patid na suporta nito. Sa sandaling iyon, alam niyang anuman ang hinaharap, hindi siya nag-iisa. Habang nasa tabi niyang asawa, magiging handa siyang harapin ang nakaraan niya. Sa gitna ng mataong lungsod, kinakabahang nakaupo si Jerome sa isang fast food restaurant. Naghihintay sa estrangherong nagsabing ito ang tunay niyang ama. May isang taong gustong makilala siya. May isang amang inaakong anak siya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kinakalikot ni Jerome ang straw sa kanyang inumin. Hindi niya maalis ang kabang bumabalot sa kanya. May tension din siyang nararamdaman. Nagnakaw siya ng mga palihim na sulyap sa entrance. Inaabangan ang lalaking may hawak ng susi ng nakaraan niya na matagal niya nang nakalimutan. Ayos ka lang, mahal? Tanong ni Kyla habang nakahawak sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung papaanong pakikitungo ang gagawin ko sa kanya. Tipid na ngumiti ang asawa niya. Valid kahit anong maramdaman mo. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Maging honest ka lang sa mga gusto mong mangyari. Ilang sandali pa, dumating na si Joseph. Kahit maraming tao, nakita niya agad ito. Kulubot na at marami ng linya sa mukha nito. Pamilyar sa kanya ang panga nito, ang kurba ng ngiti at ang mga mata. Mukhang hindi na kailangan ng test. Itsura pa lang, talagang matatawag na silang mag-ama. Ang mukha ni Joseph ang hindi niya pa nakikita noon. Ngunit sa pagkakaroon nila ng katangiang pisikal na magkapareho, batid niyang mayroon na silang koneksyon. Habang papalapit ang lalaki, inabot nito ang isang kamay bilang pagbati.
Naluluha rin ito at kasamang isang ginang at isang bata. Jerome? Wika ni Joseph, na puno ng magkahalong pag-asa at pananabik ang mga mata. Ako ang ama mo. Naramdaman ni Jerome ang pagdaloy ng magkasalungat na emosyon sa kanya. Nasa harap niya ang isang lalaking kabahagi ng kanyang dugo. Sinabi nitong may koneksyon silang hindi maipagkakaila. Magkatapat silang nakaupo. Ang ama ni Jerome ay nagsalita tungkol sa nakaraan na matagal nang nakalimutan, tungkol sa isang pag-ibig na nawala at isang anak na naiwan. Isinalaysay nito ang kwentong wala siyang ideya. Nagdala ito ng mga alaalang hindi naman pamilyar sa kanya. Ngunit habang nakikinig si Jerome, isang kakaibang pakiramdam ang paglayo ang bumalot sa kanya. Pinagmasdan niyang mukha ng kanyang ama. May mga linyang nakaukit sa mukha nitong may pananabik at panghihinayang. Gayunpaman, wala sa mga salita nito ang pumukaw sa mga inaasahan niyang damdamin sa pagkikita nila. So, sinasabi mong tatay kita? Tanong ni Jerome kay Joseph. Tumango naman ito. Oo, Jerome. Ako ang tunay mong ama. Anak kita kay Carlota. Bahagya siyang napayuko. Pero bakit ngayon pa? Bakit pagkatapos ng lahat ng mga taon na to, ngayon mo lang ako naisipang hanapin, magpakilala? Sinabi mong iniwan mo ko sa nanay ko. Pero hindi ba't parang inabandona mo na rin ako? Ni hindi mo naisip ang kalagayan ko? Bahagya itong nataranta. Hinanap kita. Matagal na kitang gustong makita. Pero hindi ko na kayo makita ng mama mo. Kaya galit na galit nga ako nang malaman kong iniwan ka pala niya. Niloko niya nga ako eh. Ginawa niya pa yun sa'yo. Anong klaseng ina yun? Hindi agad nakapagsalita si Jerome. Sunod-sunod ang katotohanang natatanggap niya. Hindi niya inasahang niloko ni Carlota ang papa niya. Niloko ka ng nanay ko? Basag ang tinig na tanong ni Jerome. Malungkot nang umiti si Joseph. Oo, gusto man kitang kunin sa kanya. Ayaw niya at nasa kanyang karapatan noon. Bata ka pa. Hindi ka pa makapili kung kanino mo gustong sumama. At itong mga kasama ko, sina Helen at Justin. Bagong kinakasama ko at ang anak namin. Half-brother mo si Justin, anak. Naninikip ang dibdib ni Jerome. Hindi niya maproseso lahat. Parang sasabog siya sa mga nalaman niya. Kahit kaunting pagdaan sa alaala tungkol sa sinabi ng ama niya, wala siyang matandaan. Napalunok si Jerome. Hindi ko alam. Nagulat yata ako. Hindi ko akalaing makikilala ko ang tunay kong ama. Marahang tumango si Joseph. Alam ko, napakaraming dapat tanggapin. Pero nandito ako ngayon at gusto ko tang makilala at makasama. Pwede mo ring ituring na pamilya ang bagong pamilya ko. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Gusto niyang mag-focus sa amang nasa harap niya, pero si Carlota pa rin ang iniisip niya. Ang pinakamamahal niyang ina sa mga panaginip niya. Ang asawa niyang si Kyla ang nagsalita. Para po makasigurado, gusto po sana namin ni Jerome na mag-take ng paternity test para malaman kung tunay niya po kayong ama. Sa nakikita niyo naman po, wala po siyang masyadong naaalala kundi ang mama niya. Tumango agad si Joseph. Sige, handa akong magpa-test. Kung dyan mapapanatag ang anak ko. Napayuko si Jerome. Hindi ko alam kung bakit pero parang hindi talaga kita kilala. Bumuntong hininga si Joseph. Alam ko ang ibig mong sabihin. Naiintindihan ko. Pero kung mapatunayan mong ako ang ama mo, hayaan mo sana ang sarili mong kilalanin ako. Gusto kong maging ama sa'yo, anak. Bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko. Napailing si Jerome. Gusto ko lang na maramdaman ko ang parehong uri ng pagmamahal para sa'yo na nararamdaman ko para sa ina ko. Tumango naman ito. Naiintindihan ko. Alam ko rin, marami kang tanong tungkol kay Carlota. Pero umaasa akong balang araw, makita mo ako bilang iyong ama. Maraming taong inagaw sa akin ng nanay mo. Kung alam ko lang na pinabayaan ka niya, hindi na sana mangyayari to. Tiningnan niyang mabuti si Joseph. May lukso ng dugo, pero wala siyang maramdamang masidhing mitiing makita ito. Parang hindi niya ito kilala. Walang baha ng emosyong lagi niyang nararamdaman. Sa halip, naroon lamang ang isang espasyo
Isang walang lamang damdamin kung saan dapat naroon ang pag-ibig at pananabik. Hindi maitago ang pagkabalisa ni Jerome. Yun ang araw na malalaman niya ang resulta ng paternity test. Una pa lang, nag-aalinlangan siya tungkol kay Joseph, isang lalaki na halos wala naman buong buhay niya. Kaya ang daming ideyang lumamon sa isip niya. Hinatulan niya agad ang mga magulang niya at binigyan ng laso ng puso niya sa mga maling paniniwala. Ano, ready ka na bang makita ang resulta, mahal? Tanong sa kanya ni Kyla. Marahan siyang tumango. Parang tumalo ng puso ni Jerome. Nanginginig ang mga kamay niya. Tumingala sa kanyang asawa niya. Positive ang result, mahal. Biological father mo talaga siya. Konsensya niya agad ang nangibabaw sa kanya. Nagsisisi siyang pinagdudahan ng gano'n ng ama niya. Nangingilid ang mga luha ni Jerome sa kanyang mga mata. Papaano siya naging bulag? Napakabilis niyang manghusga ng hindi alam ang buong kwento. Umasa lang siya sa mga panaginip niyang hindi niya alam kung totoo. Lumapit siya sa kanyang ama, humingi ng kapatawaran sa naging asal niya rito. Sa mabigat na puso at nanginginig na boses, inalok ni Jerome ang kanyang ama ng isang tirahan kasama ang bago nitong pamilya. Isang kilos iyon ng pagmamahal at pagsisisi. Papa, pasensya ka na sa pagdududa ko sa'yo. Hinging paumanhin ni Jerome sa ama. Ngumisi naman si Joseph. Ayos lang anak, naiintindihan ko. Ang ganda nitong binigay mong bahay sa amin. Malaking tulong to para sa amin. Nangungupahan lang kami ni Helen eh. Sigurado ka bang binibigay mo sa amin ito? Oo naman, bumalik ang resulta ng paternity test at ikaw ang papa ko. Pamilya kayo sa akin. Nakangiting saad niya. Bakas ang kislap sa mga mata nito. Salamat at sinusubukan mo na akong tanggapin anak. Bumuntong hininga siya. Nakahinga ako ng maluwag. Sobrang nagigilty ako sa pag-iisip ko ng masama tungkol sa'yo. Hindi ko alam na niloko ka ng gano'n ni mama. Sorry papa. Si mama lang ang naaalala ko. Pero kahit gano'n, sumagi ka rin naman sa isip ko. Tinapik ni Joseph ang balikat niya. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Ang mahalaga, masaya na tayo. Tiningnan din ni Jerome ang bahay na iyon. Matagal ko nang iniisip kung paano ako makakabawi sa'yo. Umiling naman ito. Wala kang kailangang gawin. Dito ka lang sa tabi ko at tinanggap ako bilang tatay mo. Sapat na. Tumango naman siya. Hindi, gusto kong gumawa ng higit pa. Gusto kong tumira ka sa amin kung gusto mo lang din naman. Alam kong may pamilya ka ng iba, pero gusto ko rin namang makilala ka ng asawa at anak kong si Roderick. Humalakhak naman si Joseph. Aba, oo naman. Gusto kong makilala ang apo ko sa'yo. Napangiti si Jerome. Maraming silid sa bahay namin at gusto kong mas mapalapit ka sa apo mo. Salamat anak. Tumaas ang mga kilay ni Jerome. Baka may kailangan pa po kayo. Sabihin niyo lang po, Papa. Nahihiyang tumawa ang lalaki. Kasi ganito, hihiram sana ako ng pera para sa tindahan ni Helen. Nalugi na kasi kami. Tapos ang dami pa naming mga utang. Kahit ang kapatid mong si Justin napilitang magtrabaho muna kasi napatigil sa pag-aaral. Parang dinurog ang puso niya. Asensado na naman siya sa buhay at walang kaso sa kanya iyon. Kung iyon lang ang paraan para makabawi siya sa papa niya ay pagbibigyan niya ito. Sige po, magpapasend po ako ng pera sa bank account ninyo. Ako na rin po ang gagastos para sa pag-aaral ni Justin. Huwag niyo na pong alalahanin yon. Malawak itong ngumiti. Sobrang mapagbigay mo, Jerome. Maraming salamat talaga. Niyakap niya ang kanyang ama. Gusto ko lang gawin ang parte ko para makatulong sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Bibigyan ko po kayo ng suporta hanggang sa abot ng aking makakaya. Habang ang mga araw ay naging mga linggo, parang may naghilom kay Jerome ng makasamang ama niya. Dahan-dahan ngunit tiyak na numbalik ang tiwala, naayos ang mga sugat at nagsimulang umusbong ang isang bagong pagsasama. Inako na nga rin niya ang responsibilidad sa gastusin sa edukasyon ng kanyang kapatid sa ama. Matalino at may potensyal naman si Justin kaya hindi rin mabigat tulungan.
Dahil sa pagkikitang iyon, sinikap ni Jerome na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Gusto niyang maghanda ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang bagong pamilya. "Hindi mo ba hahanapin ang mama mo?" tanong sa kanya ng asawang si Kyla. Huminga siya ng malalim. "Dapat ko pa ba siyang hanapin? Malinaw namang iniwan niya ako. Niloko niya pang papa ko at pinabayaan ako." Marahang yumakap ito sa kanya. "Ikaw ang bahala. Ayaw ko lang na magtanim ka ng sama ng loob o may pagsisihan ka sa mga desisyon mo. Kaya kung ano palagi ang sinasabi ng puso mo, sundin mo lang, mahal." Hinalikan niyang noon ni Kyla. Alam ni Jerome na bagamat mapupuno ng mga hamon at kawalang katiyakan ang hinaharap, hindi na siya nag-iisa. Sapagkat sa yakap ng pamilya, sa init ng pagpapatawad, natagpuan ni Jerome ang isang tahanan na matagal na niyang hinahanap. Isang lugar iyon kung saan nasakop ng pag-ibig ang lahat. Sa Mataong Mall, may bonding si Jerome kasama ang ama at pamilya nito. Habang naglalakad sila sa maliwanag na pasilyo ng mall, masayang nagtatawanan ang mga kasama niya, namamangha sa mga nakikita. "Masaya po akong nakasama sila sa shopping," nakangiting sabi ni Jerome habang pinagmamasdan ng asawa ng papa niya at ang kanyang half-brother. Napangiti rin si Joseph. "Salamat talaga, anak. Excited na kami rito." Bakas ang pagkamangha sa mukha ni Helen. "Ang laki ng mall. Napakaraming makikita rito. Hindi na ako makapaghintay na tingnan ang lahat ng mga damit." Tumawa ang half-brother niyang si Justin. "Ako rin po. Marami po akong gustong ipabili kay kuya. May nakita po akong magandang sapatos kanina." Napangiti si Jerome. "Sige, i-check out natin yon. Ano pang gusto mo?" Humirit agad ang asawa ng papa niya. "Nakahanap ako ng magandang sandals. Nakakita rin ako ng magandang pang-itaas na babagay sa bago kong pantalon." Tumango naman si Jerome. "Natutuwa ako nakahanap kayo ng mga nagustuhan ninyo. Sige lang po, pili pa kayo. Ako naman po ang magbabayad." Huminto pa sila sa isang store upang maghanap ng mga racks ng mga damit. Pinagmasdan ni Jerome ang pamilya ng kanyang ama na sumusubok sa iba't ibang damit. Punong-puno ng galak ang mga mukha ng mga ito. "Sige, mauna na akong lumabas, papa. Kukunin ko na yung sasakyan ko para mabilis na tayong makauwi." Imporma niya rito. Tumango naman ito at naging abala na sa mga pinamili nila. Kinuha niya na nga ang sasakyan niya. Habang nasa loob ng kotse, nakita niya ang mga kasama niyang nasa labas na ng mall. Yun nga lang, laking gulat ni Jerome nang may madungis na babaeng lumapit sa mga ito. Isang babaeng wala sa katinuan, malikot ang mga mata at nakatayong sumisigaw sa bawat dumaraan. Nanlaki ang mga mata ni Jerome nang mapagtantong dumiretso ang babaeng iyon sa mga kasama niya. Nakapako ang tingin nito sa asawa ng ama niya na si Helen. Bago pa man makareak ang ginang, sumugod na ang babaeng wala sa katinuan. Sinabunutan nito si Helen. Bumaba agad siya sa kanyang sasakyan at tumulong sa pag-awat. "Walang hiya ka! Kabit ka ng asawa ko! Inagaw mong asawa ko! Sinira mo ang pamilya ko!" Sigaw ng pulubing wala sa tamang pag-iisip. Napatili naman si Helen. "Ano ba? Bitiwan mo ako! Sino ka ba? Bitiwan mo ako! Ang dumi-dumi mo!" Nabalot ng takot si Jerome nang itaas ng babae ang dala nitong bote at hinampas sa ama niyang bumagsak sa sahig. Nabasag ang marupok na bote sa impak ng hampas na iyon. "Papa!" Sigaw niya at pinuntahan agad si Joseph. Dumaing naman ito. Tulong!" Punong-puno ng frustration ang boses niya. "Ano ba? Bilisan ninyo! Tumawag kayo ng medic!" Nagkaroon ng kaguluhan nang sumugod ang mga security guard sa pinangyarihan. Pinigilan ng mga ito ang babaeng wala sa katinuan. Narinig sa labas ng mall ang mga sigaw nito. "Sino ba yon? Bakit kayo sinugod? Kilala niyo ba yon?" Naiinis na tanong ni Jerome nang isugod sa ospital ang papa niya. Bakas ang takot sa mukha ni Helen. "Hindi ko kilala. Basta na lamang sumugod ang babaeng yun sa amin." Hinayaan niyang sumama ang pamilya ng papa niya sa ospital. Bumalik naman siya sa mall para tingnan ang babaeng nanakit sa mga kasama niya. Salubong na salubong ang kilay niya habang tinitingnan ng babae. Tumatawa itong mag-isa at hawak ang isang manika. Nakaupo ito sa isang monoblock chair. Nakayuko ito kaya hindi niya maaninag ang mukha.
Sir, sorry for the trouble. Hindi po namin alam ang gagawin sa kanya. Sa nakikita nyo naman po, wala po siya sa katinuan. Saad ng general manager ng mall. Huminga siya ng malalim. Bahala na kayo. Basta matanggap niya ang consequences na dapat sa kanya. Bayolente siya. Hindi dapat siya pakalat-kalat sa city. Baka may masaktan pa siyang iba. Ganoon na nga ang ginawa ng management ng mall. Ilang sandali pa, dumating ang van na magdadala sa babae sa police station. Habang akay ng security guard, bigla itong humimig ng isang lalabay. Parang naistatwa si Jerome sa narinig. Ang lalabay na iyon ang himig na inaawit ng nanay niyang si Carlota sa kanyang panaginip. Mama? Bago pa lumayo ang kanyang iniisip, tuluyang umalis ang van sa kayang babaeng wala sa katinuan. Itinanggi niya iyon sa isip niya. Marahil ay maraming may alam ng lalabay na iyon. Para kay Jerome, imposibleng ang babaeng yun ang nanay niyang nang iwan sa kanya. Habang nagmamaneho siya, hindi mawala sa pandinig niya ang lalabay na iyon. Muntik pa siyang maaksidente. Kasabay ng pagtigil ng kanyang sasakyan ang pagbuhos ng mga luha niya. Pilit niyang iwinawaksi sa isip niyang babaeng iyon ay ang nanay niyang si Carlota. Hindi ikaw yun. Imposibleng. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang lagay ng ama ni Jerome. Hindi naman malalang natamo nitong sugat mula sa estrangherong wala sa tamang pag-iisip. Gayunpaman, hindi pa rin talaga mawala sa isip niyang babaeng iyon. Mahal, pwede mo ba akong ibili ng strawberries? Sobrang nag-crave lang talaga ako ngayon eh. Parang mamamatay ako kapag hindi ako nakakain ng strawberries. Ungot ng asawa niya mula sa kabilang linya. Mahinang tumawa si Jerome habang pababa ng parking lot. Katatapos lang ng trabaho niya pero kinukulit na naman siya ng asawa niya. Ilang linggo na rin ang mga weird cravings ni Kyla. Ayaw niyang pangunahan ito pero malakas ang kutob niyang buntis ito sa pangalawa nilang anak. Habang naglalakad si Jerome sa mataong pasilyo ng supermarket, kumikiliti sa kanyang ilong ang matamis na amoy ng strawberries. Maingat niyang pinili ang prutas. Biglang naputol si Jerome sa ginagawa nang may nanginginig na boses ang nagsalita sa tabi niya. Jerome? Nag-alangan ang boses na tanong ng matanda sa kanya. Paglingon niya rito, nakita niyang isang matandang babae na nakatayo sa kanyang tabi. Pamilyar sa kanya ito. Hindi niya nga lang matandaan kung saan niya nakita ang mukha. Oo, ako nga po. Bakit po? May problema po ba? Tanong ni Jerome na nakakunot ang noo sa pagkalito. Lumapit ng isang hakbang ang matandang babae. Ikaw ang anak ni Carlota, di ba? Umawang ang bibig niya sa gulat. Ano po? Hinawakan nito ang may peklat niyang kamay. Matanda na ako, pero sigurado akong makikilala pa rin kita. Ikaw si Jerome. Ito pa nga yung peklat na natamo mo nang sinubukan mong magluto sa kusina namin. Kahit nabuhusan ka ng mainit na mantika, ayos lang basta mabigyan mo lang ng regalo si Carlota. Napalunok si Jerome. Wala po akong maalala sa sinasabi ninyo. Sino po ba kayo? Hindi mo na ako maalala? Ako si Wanda. Ako yung kapitbahay ninyo dati. Ay nako talaga, kahit kailan wala ka pa rin utang na loob. Ikaw ang batang nang iwan kay Carlota, hindi ba? Iniwan mo ang mama mo. Ikaw na lang ang kinakapitan, nakuha mo pang maging pasaway na bata. Nakaramdam si Jerome ng matinding gulat. Hindi siya makapaniwala. Talaga bang iniwan niya ang kanyang ina? Siya ba ang umalis? Wala siyang maalala na ganoong pangyayari sa buhay niya. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Sinusubukang pagsamasamahin ang mga pira-piraso ng nakaraan na tila isang malayong panaginip. I'm sorry, Lola. Baka napagkamalan mo akong iba. Hinding-hindi ko pababayaan ang nanay ko. Nauutal na sabi ni Jerome. May bahid ng kawalan ng katiyakan ng boses. Lumambot ang mga mata ng matandang babae. Isang kurap ng habag na sumasayaw sa loob nito. Jerome, iho, tandaan mo, bata ka pa lang noon, hindi ka pinabayaan ng nanay mo. Ikaw ang tumakas sa kanya. Iniwan mo siya kasi nahihiya ka na sa mga kaklase mong nawawala na sa katinuan ng nanay mo. Pero Jerome, hinanap ka niya nang maglayas ka. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi ko po inabando ng nanay ko. Siya po ang umabando na sa akin.
Niloko niya nga po ang tatay ko, di ba? Pagtatanggol niya pa sa ama, kumunot ang noo ni Wanda. Ano? Hindi magagawa yun ng mama mo. Si Carlota ang taong may pinakamabuting pusong nakilala ko. Ang walang hiyang Joseph na yan ang niloko ang nanay mo at sumama dun sa kabit niya. Iniwan pa sa mama mo ang maraming utang. Nabaliw na ang mama mo sa sunod-sunod na problema. Mas lalo pang nabaliw nang nilayasan mo nung bata ka. Mabuti ka pa, maayos na. Yung nanay mo, parang noong nakarang linggo lang nakita kong palaboy-laboy naman sa kalsada. Wala nang pakialam kung mabastusan sa kanyang matanda. Mabilis siyang umalis sa supermarket. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa police station. Nangingilid ang mga luha niya. Nang marinig niya iyon, isang babae lang ang sumagi sa isip niya. Mama, sorry. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili niya. Naglaho ang pagkakasala, pagkalito at kalungkutan sa kanyang puso. Totoo kaya iyon? Talaga bang pinabayaan niya ang kanyang ina? Tuluyang tumulo ang mga luha niya. Wala siyang pakialam kung maaksidente pa siya sa malalakas na hikbi niya. Namula siya sa realisasyon. Iniwan niya ang kanyang ina, hindi siyang iniwan at pinabayaan. Siya ang nang-iwan at naging pabaya. Sinaktan niyang babaeng minahal siya ng walang kondisyon. Iniwan niyang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanyang kaligayahan. At sa kanyang pagiging makasarili at takot, tinalikuran niya ito. Nag-iwan ng bakas ng dalamhati at panghihinayang. Kaya pala puro masasayang alaala ang lumilitaw sa isipan niya. Kaya pala kahit anong gawin niyang pag-aalaga sa galit, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya. Babayaran niya ang sakit na naidulot niya at sisikaping ayusin ang naputol na ugnayan sa pagitan nila. Pagkarating sa police station, halos hindi na naipark ni Jerome ng maayos ang sasakyan niya. Dire-diretso siyang pumasok sa loob. Nasaan si Carlota de los Santos? Tanong niya sa pulis. Kumunot naman ang noon nito. Po? Ano po yun? Wala pong Carlota. Masakit man sa kanyang sabihin, wala siyang pagpipilian. Nasaan yung marumi at babaeng wala sa tamang pag-iisip? Yung nagkaroon ng gusot sa mall, 4 na araw na nakakalipas. Nasaan ang mama ko? Kumalma po kayo, sir. Si Bebe wala na dito. Dadalhin sana namin kahapon sa mental facility, kaso may isang bilanggo ang nakatakas. Kaya nang makita niyang may pagkakataon, tumakas na rin siya. Huwag po kayo mag-alala. Hinahanap na naman po namin para hindi na ulit makapanakit ng iba. Parang gumuho ang mundo niya. Wala siyang ideya kung saan hahanapin si Carlota. Kahit hindi sigurado, hinanap niya sa buong magdamag ang nanay niya. Hanggang sa natagpuan niya na lang ang sarili niya sa isang parke kung saan niya inakalang iniwan siya ng nanay niya noon. Bumaba siya ng sasakyan nang makitang maraming pulubing nakahiga roon. Umaasa siyang baka isa sa mga iyon ang kanyang ina. Tumulo ang mga luha niya. Namamaga na rin ang kanyang mga mata. Kaya pala siya umiiyak sa lugar na iyon nung bata siya. Umalis siya sa piling ng sariling ina at hindi na alam ang daan pabalik. Ilang sandali pa, narinig niya ang himig ng lalabay na pamilyar sa kanya. Sa paglingon niya, nakita niya si Carlota nakahiga sa pabilog na fountain. Bumuhos ang mga luha niya. Wala na siyang pakialam kahit pinagtitinginan siya ng mga tao. Nanginginig ang mga balikat. Umiyak lang siya ng umiyak. Sorry, Mama. Hindi ko alam. Wala akong kwenta. Sorry. Pinakalma niyang sarili niya. Marahan siyang lumapit sa kanyang mama. Nang makita siya nito, tumayo ito kaagad at bahagyang lumayo sa kanya. Nadurog ang puso niya. Baka naaalala siya ni Carlota bilang taong nagpakulong dito. Kahit anong pilit niyang pigilang humikbi, umalpas na naman iyon. Sorry po. Hindi ko po kayo sasaktan. Sorry po sa lahat, Mama. Umalis ka rito. Bad ka. Umalis ka. Hinihintay ko ang anak ko. Sabi nila, dito raw huling nakitang baby ko. Baka kaya hindi bumabalik si Jerome dito kasi maraming masasamang tao rito. Sigaw ng nanay niya at binato pa siya nito nang napulot nitong basura. Mama, ako po ito, si Jerome. Bumalik na po. Sorry po sa lahat, Mama. Sinungaling ka. Hindi ikaw si Jerome.
lumapit sa kanya si Carlota at malakas na sinuntok ang dibdib niya. Hindi niya ininda iyon. Gusto niyang hawakan ito pero umatras ito palayo habang nanlalaki ang mga mata. "Huwag kang lalapit sa akin!" Sigaw pa nito. Walang pakialam, lumuhod siya sa harap ni Carlota. Buong puso siyang nagpakumbaba sa harap ng kanyang ina. "Mama, alam ko pong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Sorry po, iniwan ko po kayo. Sumuko po akong hanapin kayo. Sige lang po mama, saktan niyo pa po ako. Suntukin niyo po ako. Tatanggapin ko po ang lahat ng galit ninyo kasi galit na galit din po ako sa sarili ko. Hindi ko po dapat kayo pinabayaan ng ganito. Sorry po, ang sama kong anak. Wala kayong ibang ginawa kundi hintayin ako. Habang ako, inaalagaan ang galit ko sa inyong wala namang kwenta." Nang mga oras lang na iyon siya nagpakababa ng ganoon. Gayunpaman, para sa nanay niya naman iyon, ang taong nagbigay ng buhay at nagmahal sa kanya. Sobrang sakit para sa kanyang hindi man lang siya maalala nito. Pero alam niyang deserve niya yon. Parusa niya yon bilang isang masamang anak. Ilang sandali pa'y lumuhod sa harap niya si Carlota. Tarantang-taranta ito, pinunasan ang mga luha niya. Ayaw niyang umiyak pero mas naging matindi pa iyon nang makita ang concern ng mama niya. "Huwag ka nang umiyak." Hinampas nito ang balikat niya at itinuro ang dibdib nito. "Ang sakit nito, huwag kang umiyak." Napapikit siya nang dinama ang palad ng nanay niya. Wala siyang pakialam kahit marumi iyon. Kahit mabaho ang nanay niya, mahigpit niyang niyakap si Carlota. "Mahal na mahal kita mama. Sorry po sa lahat. Sorry po talaga." Humahagulhol na sambit niya rito. Natapos iyon nang maisakay niya si Carlota sa kanyang sasakyan. Nakita niya ang pagkamangha ng nanay niya pagpasok sa loob nito. Mukha itong masaya at komportable sa kanya. "Mama, huwag kang mag-alala. Makakasama mo rin si Jerome. Hindi sobrang yaman pero hindi na nawawala ng maraming pera sa wallet. Yun po ang pangarap niya sa kanya, di ba?" Nanginginig na boses na tanong niya kay Carlota. Masaya itong tumango. "Oo, gusto kong marami siyang pera para hindi na siya tutulong sa akin sa tindahan, para hindi na siya sasama sa junk shop para makabili ng gusto niya." Tumulo na naman ang mga luha niya. Hindi niya talaga kaya. Parang sasabog siya sa halo-halong emosyong nararamdaman niya. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay. Bumungad sa kanya si Kyla na gulat nang makita ang kasama niya. "Mahal? Sino siya?" tanong nito. Huminga siya ng malalim. "Siyang mama ko. Please, tulungan niyo siya. Magpatulong ka sa kasambahay natin. Linisan at bihisan ninyo. Saka ko ipapaliwanag sa iyong lahat." Napatingin naman siya sa papa niyang si Joseph. Takang-taka rin ito sa babaeng kasama niya at halata rin ang rekognisyon. Lumapit siya rito, punong-puno ng galit. Inutusan niyang yaya ni Roderick na ipasok ang anak niya sa kwarto. Makaraan ng ilang minuto, malakas niyang sinuntok ang tatay niya. "Anong klaseng tao ka?" Hinila ni Justin ang kuwelyo niya. "Anong ginawa mo kay Papa?" Tinulak niyang half-brother niya. "Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ayoko ng mga sinungaling." Tiningnan niya ng masama ang kanyang ama. Nangingilid ang mga luha. "Akala mo ba hindi ko malalaman? Sinungaling ka. Binaliktad mo pa si mama para makuha ang simpatsya ko. Pero ang totoo, ikaw ang walang kwenta. Nagkaroon ng kabit at iniwan kami ng mama ko noon. Kasalanan mo kung bakit naging ganyan ang nanay ko. Tapos ngayong wala akong maalala, sinamantala mo naman. Anak, magpapaliwanag ako." Tumulo ang mga luha ni Jerome sa sobrang galit. "Hindi, umalis na kayo. Wala akong pakialam kahit tatay pa kita. Wala kang kwentang ama. Kung ang bahay ang problema mo, sa inyo na. Pag-aaralin ko pa rin si Justin, pero hindi ko siya kikilalaning kapatid. Huwag niyo na rin ibalik ang perang nahutot niyo sa akin. Lubayan niyo na lang kami ng pamilya ko." Bakas ang lungkot sa mga mata ni Joseph. "Sorry, anak. Kay mama ka mag-sorry. Kung may mas deserve man ng kapatawaran, si mama lang yun." Malakas niyang sigaw. Pagkatapos ng sagutang iyon, kumalma na rin si Jerome kahit papaano. Napangiti siya nang makita ang nanay niyang mahimbing nang natutulog. Malinis na ito at maayos ng damit.
Gayunpaman, sobrang payat at tanda na rin ito. Grabe palang pinagdaanan ng mama mo, sabi sa kanya ni Kyla. May kilala kong psychiatrist, ipapacheck up natin si mama. Ibibili ko na rin siya ng iba pang mga damit bukas at saka ng vitamins. Mukha namang hindi siya bayolente kapag hindi nakaka-trigger sa alaala niya. Ano sa tingin mo, mahal? Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, Kyla. Kung hindi mo ko pinilit hanapin ng magulang ko, hindi magiging bukas ang isip ko. Hindi ko malalaman na ganito ang kalagayan ni mama. Asawa mo ko, mahal. Gusto kong nasa mabuti kang kalagayan, pati na rin ang mga taong mahal mo. Nakangiting sabi naman ito. Simula ng araw na yon, magkatulong nilang inalagaan ni Kyla si Carlota. Hanggang sa medyo gumaling din ito at nakalimutan na ang trauma ng nakaraan. Para rin mabigyan nila ng halaga ang kanyang ina, ipinangalan nila ni Kyla ang bunso nilang anak sa pangalan ng mama niya. Habang pinagmamasdan niya itong hinihili ang apo nitong si Carlota, napangiti si Jerome. Sa wakas, nahanap niya ng kulang sa kanya. Hangad niyang bigyan pa ng Diyos ng marami pang panahon ang nanay niyang si Carlota sa mundo. Gusto niyang makabawi pa ng maraming beses habang nabubuhay pa ang pinakamamahal niyang ina. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na magtiwala tayo sa Diyos. Nabibigyan niya tayo ng pagkakataon na matagpuan ang mga bagay na nilalaman ng ating puso. Mga bagay na tunay na makakapagpasaya sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana muli na naman kayong may natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.